po ang Panginoon. The Lord is still faithful sa atin and He will be faithful sa atin sa ngayong taon. At talagang ito po ay isang panibagong taon na ibinigay, pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Another year for us as one church, as one body in Christ to worship and serve and glorify our Lord Jesus Christ. So purihin po ang Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin ang Panginoon natin sa buhay ng bawat isa at sa panibagong taon ay pinagkaloob niya sa bawat isa sa atin. Now, alam niyo po mga kapatid, it's so amazing dahil eksakto, no? Dahil binigyan tayo ng Panginoon ng panibagong taon para magpuri at maglingkod at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Eksakto po yung ating pong passage na pinag-aaralan, no? Yung first Sunday po natin, talagang yun, makikita po natin na doon nakita yung instruction sa atin na yun po yung dapat natin gawin. No? Bilang mga mananampalataya, dapat natin gawin sa buhay natin. No? Amazing po ang Panginoon. Dahil nga po, sa pamagitan po ng ating series nito, meron po tayong idea. At si Paul mismo, sa pamagitan ng letter ni Paul, sinasabi sa atin ng Panginoon that kung ano po yung dapat nating gawin, how to live our life pleasing and glorifying to our Lord Jesus Christ. So ito po ay malinaw nating nakita last week sa pag-aaral po natin ng salita ng Panginoon at yan po ay dinala sa atin sa pamagitan po ni Brother Ryan. So salamat sa Panginoon, and kung kayo po ay hindi nakapakinig last week ng mensahe na yon, pwede nyo po yung balikan sa ating Facebook or sa ating pong YouTube channel. No? So yan, makikita po natin doon na natutunan po natin doon that as believer, we should walk in love, in light, and walk in being alive in Christ. So yun po yung main idea nung po pinag-aralan po natin last week. At ngayon, ipagpapatuloy po natin yung pag-aaral po sa passage na yan, sa chapter 5 na yan. At dito nga po sa ating pag-aaralan, Paul continue to urge us and command us and encourage every believer to live in a way that we should live. No? And makikita natin yan sa ating passage ngayon, dito po sa Ephesians chapter 5, verse 15 hanggang verse 21. So kung kayo po ay may hawak-hawak na Biblia, inaaniyahan ko na inyo po itong buksan sa Ephesians chapter 5 verse 15 hanggang verse 21. So samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon at inaaniyahan ko po ng bawat isa sa atin ay magsitayo bilang paggalang sa pagbasa ng kanyang salita. Sabi dito, "Look carefully then how you walk, not as unwise, but wise, making the best use of time, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart. Give thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ." Verse 21, "Submitting to one another out of reverence for Christ." Purihin po ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, dakila at banal, lubos na mapagbiyaya at punong-puno ng grasya. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, O Diyos, dahil panibagong taon at panibagong pribilehiyo para po sa bawat isa sa amin na unang-una ay sumamba sa inyo, sa isang tinig, sa isang boses, Panginoon. Bilang mga magkakapatid sa inyo, Panginoon, at panibagong pagkakataon to learn and study your word, Panginoon, sa oras nito. Lord, I pray, Panginoon, na kami po ay inyong pangunahan ng inyong banal na Espiritu
at buksan niyo po ang aming mga puso upang patuloy po namin maunawaan, patuloy po namin maintindihan ang inyong salita na nais pong ituro sa amin sa oras na ito. Salamat o Diyos sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo na. Now, sa ating pong passage na ito na binasa ngayong oras na ito, na ating pong pag-uusapan ngayon, no? Ito pong passage na pag-uusapan natin today really emphasize the importance and how it is vital for us believers on how we should live our daily life. So makikita po natin yan sa pagbasa pa lang natin ng verse na ito, ng passage na ito na ating pong binasa kanina, makikita na natin doon na ito yung command, ito yung instruction ni Paul kung paano ako dapat mabubuhay bilang isang mananampalataya, kung paano ako lalakad sa Panginoon. This is why sa simula pa lang ng chapter 5, kung makapapansin niyo po diyan sa verse 1, ano po sabi doon? We should be imitator of Christ, of God. No, yun po yung unang-una pa lang mababasa natin sa chapter 5. Nandoon na verse 1 pa lang, sinabi na ni Paul, binanggit na ni Paul, ano dapat yung maging tayo. Be imitators of God. And ang reason kung bakit ganito na lamang ang pagnanais ni Paul at kung bakit ganito na lamang yung kagustuhan ni Paul na ipaunawa ito sa ating mga mananampalataya ay upang ipaalala sa atin, upang i-remind ang bawat isa sa atin na tayo na inalis na ng Panginoon sa kadiliman, ay ngayon ay sa Kanya na. That we are now in the light, that we are now children of the light, which we can see doon sa verse 8 at inaral natin yan doon last week. And also in verse 14 no, ng chapter 5, makikita natin dyan na sinabi ni Paul yung call out niya sa mga mananampalataya na tayo ay binuhay ng Panginoon. Bakit? So that Christ will shine upon you. Ikaw ay iniligtas ng Panginoon upang makita sa iyong buhay kung sino si Kristo. Upang mag-manifest sa iyong buhay kung sino ang Panginoong Hesukristo na nagligtas sa iyo. That's the reason why. No, kaya nga po yung second part, si Paul po ay nagpatuloy. No, nagpapatuloy si Paul sa pag-calls out sa ating mga mananampalataya, sa ating mga believers, to walk faithfully sa Panginoon and to walk carefully sa mundong ito as believers in Christ. No? Sabi ni Paul, lumakad bilang mga mananampalataya, lumakad ka bilang nakikita ang Panginoong Hesukristo sa iyo. Pero lumakad ka din ng maingat sa mundong ito. Na mamaya makikita natin yung reason, no? Yan po yung calls, yung panawagan ni Paul sa mga mananampalataya sa Ephesus and sa atin po din bilang mga mananampalataya. Again, sa ating pong passage, Ephesians chapter 5 verse 15, sabi diyan, look carefully then how you walk. No, after po yan, sabihin ni Paul yung verse 14, no? And then after po nung verse 14 na yan, sabi ni Paul, look carefully, then how you walk. No, malinaw po ang paalaalang ito ni Paul ay isang babala para po sa atin bilang mga mananampalataya. Isa po itong babala, ninanais po ni Paul na bawat isang Kristiyano ay lumakad sa mundong ito ng may lubos na pag-iingat. Lubos na careful, extra careful tayo sa paglakad sa mundong ito. No, hindi dahil mabato ang daan, hindi dahil matinik ang daan, hindi dahil maraming sasakyan sa kalsada, kaya sinasabi ni Paul na mag-ingat ka sa paglakad mo sa mundong ito. Hindi niya sinasabi na mag-ingat ka sa paglakad sa mundong ito dahil kapag tumawid ka dyan, nakamamatay. No. Ang tinutukoy po ni Paul dito na gusto niya na lumakad tayo carefully is yung way kung paano tayo lumakad bilang mga Kristiyano.
Alam niyo po, ang mundong ito is very deceitful. No? At makikita nga po natin yan na talagang doon po tayo inalis ng Panginoon, doon po binuksan ng Diyos ang ating mga mata. No? Tayo po ay iniligtas at inalis ng Diyos sa kadiliman at patuloy sa kadiliman na kung saan ang mundong ito ay patuloy na lumalakad sa daan na yon. At ang nais ng Panginoon as believers, we should walk carefully sa mundong ito and walk differently sa mundong ito. Yun po yung nais at desire ng Panginoon. We are called to walk carefully in this world or with the unbelievers, showing them the difference of a person who are in Christ and a person who are not in Christ. Yun po yung gusto ng Panginoon. Yun po ang gustong makita sa atin ng ating Diyos. Gustong ng Panginoon na ikaw bilang Kristiyano, na ikaw bilang mga mananampalataya sa Kanya, gusto niya na makita sa iyo yung pagiging Kristiyano mo. Now, ang tanong, kapag ba tayo ay nasa trabaho, kapag ba tayo nasa school, kapag ba tayo nasa office natin, kapag ba kasama tayo ng mga barkada natin, nakikita ba nila na iba ka sa kanila? Or nakikita nila, parang wala namang difference. No? Na alam nilang Kristiyano ka, pero iniisip nila, ay wala naman palang difference yung pagiging Kristiyano kasi ginagawa mo rin yung ginagawa ko. Sinasabi mo rin yung sinasabi ko. Iniisip mo rin yung iniisip ko. No? B1, B2. No? Walang difference. So, ang nais ng Panginoon, we should walk differently sa mundong ito. That's why Paul is telling us, walk carefully. Walk carefully. Paul said, be careful how we walk. It means daily living. It means our daily walk sa mundong ito. Ibig sabihin yan, ito ay araw-araw na paglakad sa mundong ito na may ibang pag-iisip, may ibang pananalita, at may ibang pagkilos o paggawa. Yun po yung sinasabi diyan ni Paul. And yung pong sinasabi niyan, ibig sabihin niyan, it also includes your passion, it also includes your habits, and your priorities. Yung pong calling ni Paul na walk carefully and walk differently, not just sa pag-iisip, hindi lang sa pananalita at hindi lang sa paggawa, but it also includes your passion, your habits, and your priority. Now, mga kapatid, this we must do, mga kapatid. Ito yung dapat nating gawin bilang mga children of light. Bilang anak ng Panginoon, as children of God, as redeemed by the blood of Christ. Kailangan natin magbago ng prioridad, magbago ng pag-iisip, kailangan natin magbago ng pananalita, kailangan natin baguhin the way na tayo po ay kumilos o gumawa. No? Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 2 verse 12, sabi po diyan, we exhorted each one of you and encourage you, and charge you to walk in a manner worthy of God, who calls you into His own kingdom and glory. So ano yung calling ng Panginoon? Sabi ni Paul sa mga taga-Thessalonian, I encourage you, we urge you, we charge you. Saan? To walk in a manner worthy of your calling. And in Ephesians chapter 5, chapter 2, ito ay pinag-aralan din natin. Chapter 2 verse 10, kung babalikan po natin, ano po yung sabi ng chapter 2 verse 10 dyan? Sabi ng chapter 2 verse 10, for we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Yun po yung dapat nating lakaran. So mga kapatid, we should walk carefully sa mundong ito.
We should walk very carefully, extra careful sa mundong ito, mga kapatid. Again, ito pong mundong ito ay very different. No? Talagang hindi mo na malalaman kung ano yung, mahirap nang i-recognize kung ano ba yung, yung inline sa word ng Panginoon. So we must walk carefully, sabi ni Paul. Now, if that's the command, mga kapatid, if we should walk worthy if we should walk in a manner worthy of God, then ang tanong, paano nga ba? The big question is, how are we going to do it? Paano tayo lalakad? How are we going to walk in a manner worthy of God? And yan po ay isang napakaganda sa salita ng Panginoon dahil hindi po tayo iniwan sa ere ni Paul. Hindi sinabi ni Paul, walk carefully, and then bahala ka na. No, nagbigay pa siya ng instruction. And this is how we walk carefully as believers sa mundong ito. Binigyan niya tayo ng 3 kasagutan dito. I think this is a very important at talaga ito lang yung kailangan natin para makapagpatuloy tayo sa paglakad sa mundong ito na maingat bilang mga mananampalataya. Number 1, walk wisely. Walk wisely. Sabi na Ephesians chapter 5 verse 15 to 16. Sabi diyan, look carefully then how you walk, not as an unwise, but as wise, making the best use of time because the days are evil. So yung unang instruction ni Paul, how are we going to walk in this world as believers? Carefully, we should walk wisely. Maging matalino ka. No? Maging wise ka sa ating pananalita natin. Walk wisely. No? Ito ay isang napakagandang paalaala ni Paul sa atin bilang mga mananampalataya. No? As believers, to walk wisely. Once again, nabanggit ko kanina, yung generation natin talagang nagbabago. Yung generation ay nagbabago from generation to generation to generation. Yung henerasyon ko ay iba sa henerasyon ng ilan sa atin. At yung henerasyon ko ay iba sa generation sa natin ngayon. No, yung mga generation natin ngayon, may mga sinasabi silang hindi natin naiintindihan. No? May ginagawa silang hindi natin maunawaan. We don't know kung anong meaning ng mga words na yun na sinasabi nila. Pero yun yung way ng communication nila. So yung world natin ngayon, yung generation natin ngayon, iba sa generation ni Tita Ani, iba sa generation ko. Ayoko magbanggit kasi na ano yung edad no? Baka ma-offend sa akin. Di ba? Baka ma-offend. Anyways. So nagbabago yung pong generation. Generation changes from generation to generation. And during that time ng pagbabago ng generation, yung mga scheme din ni Satan nagbabago. Meron siyang mga ibang way kung paano niya, for example, kung babalikan natin kung paano niya dinideceive yung panahon ni Christ, yung panahon ng mga disciple, meron siyang iba't ibang way to deceive every generation. And sa generation po natin ngayon, I hope na nakikita nyo at na nalalaman nyo kung ano yung deceiving scheme ni Satan sa atin, na ginagawa ni Satan sa bawat isa sa atin. No? Kaya mga kapatid, dapat lumakad tayo ng wais sa mundong ito. We should walk wisely dahil this world that we are in right now is very deceiving, very deceitful, and full of lies. Sana bilang mga mananampalataya, hindi tayo patuloy na mumuhay sa panloloko ni Satanas. Hindi tayo patuloy na namumuhay sa kasinungalingan. Madaming mga bagay sa mundong ito na ang akala po natin ay okay lang na gawin natin,
Okay lang na panoorin natin, okay lang na sabihin natin, maraming mga pagkakataon sa mundong ito na sinasabi ng mundo na okay lang na paniwalaan natin, pero hindi natin alam na yun pala ay way ni Satan para mabihag niya tayo. Sabi nga, alam po natin lahat, no? For yung example, isang example dito, okay lang to support LGBTQ plus. Dahil that's the way how you show your love. Imagine, no? Kung mapapansin po ninyo, yun po yung pinipreach ng mga LGBT. Share love. Pero based at according sa salita ng Panginoon, hindi po ganun. Dahil what they are doing, what they believe is really against the Word of God. Pero akala ng karamihan, nandun sila sa tama dahil nagmamahal sila. Dahil sinusuportahan nila yung mga LGBT. Yung iba, also, abortion, sinusuport nila yung abortion. Nandyan also yung same-sex marriage. Nandyan din yung talamak din sa atin sa panahon natin ngayon, which is yung live-in. Okay lang na magsama sa isang bubong kahit hindi pa kasal. Kasi ito yung way namin para i-testing yung pagsasamahan namin, pagmamahalan namin. Kapag hindi naging okay, maghiwalay. No, kaysa naman, sinasabi nila, kaysa naman makasal kami, tapos doon pa lamang namin malalaman na, ay, ayaw ko pala sa kanya. Wala nang chance para maghiwalay sila. Pero hindi po ganun yung konteksto ng salita ng Panginoon. Pero ang akala ng karamihan, akala ng maraming tao, okay lang yun. Yan po ay mga bagay na ginagamit ni Satanas para lokohin ka. Kaya ang sabi ni Paul, walk wisely. Walk wisely. Even yung pag-browse natin sa social media, ginagamit po yan ni Satan para i-captive po ang bawat isa sa atin. Kaya we should walk wisely. And mga kapatid, here's the truth. Sabi dito, a wise believer never let his faith and belief in Christ be compromised. A wise believer never let his faith and belief in Christ be compromised. Yan po yung dapat nating tandaan. Kapag ang isang bagay sa mundong ito ay sa tingin natin ay magkukompromiso sa pananampalataya at paniniwala natin kay Kristo, yan po ay ginagamit ni Satanas para lokohin ka. Flee, mga kapatid. Run, mga kapatid. Takbuhan mo yun. Dahil yun ay gawa ni Satanas. Dahil ang isang matalinong mananampalataya na lumalakad sa Diyos, hindi niya kailanman isusuko yung pananampalataya niya para sundin kung ano yung gusto ng mundo. Yung desire ng mundo. Sabi nga ng Colossians chapter 4 verse 5 and 6, walk in wisdom toward outsider, making the best use of time. Let your speech always be gracious, seasoned with salt, so that you may know how you ought to answer each person. Sabi dyan, walk in wisdom toward outsider. Towards outsider. Mga kapatid, if you are in Christ, mga kapatid, dapat nalalaman mo at nare-recognize mo, naiintindahan mo kung ano ang mga bagay na makakapagbigay ng glory sa Diyos. At yung mga bagay na against sa ating Panginoon. Then, sabi ng ating passage sa verse 16, sabi diyan, making the best use of time. Hindi sinasabi ni Paul na YOLO. Hindi sinasabi niya live your life, ano ba yun? At once na nasasabihin kayo, no? Hindi yun yung sinasabi ni Paul. Hindi sinasabi ni Paul na walk carefully and making use the best of time, na gawin mo na kung anong gusto mo bilang Kristiyano dahil meron ka namang freedom. Hindi ganon. Ang sinasabi ni Paul na making use
your time is maging diligent ka. Kung meron kang chance to share the gospel sa mga hindi nananampalataya sa Panginoon, share it. Kung meron kang chance para ikwento yung testimony mo sa kaibigan mo, sa katrabaho mo, ikwento mo sa kanila. Kung nagtanong sila sa iyo patungkol sa kaligtasan o patungkol kay Christ, sabihin mo. Make the best. Make use yung time mo na para sa Panginoon. No? Gamitin mo yung oras mo para sa Panginoon. Sabi nga, meron nga pong isang kanta na kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na sa'yo. Ano? Kailan pa napakanta tuloy ako. Ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. No? Kailan mo pa ibibigay yung buhay mo sa Panginoon? Kapag patay ka na? Hindi ka na makakapaglingkod sa Panginoon. So, sabi ni Paul, ang instruction ni Paul, walk wisely. No, hindi kagaya ng isang not unwise, and make the best use of time. Bakit? Because the days are evil. The days are evil. Yung mundo po natin ay punong-puno ng kasalanan. Yan po yung isang katotohanan. And sin, yung pong kasalanan sa mundong ito, never po yung mawawala. Mawawala lang yan kapag tayo po ay kinuha na ng Panginoon at lumikha na ng Panginoon ng panibagong heaven and earth. Yun lang po yan mawawala. And sa panahon natin, kung i-observe po natin ang panahon po natin ngayon, ay palala ng palala ang kasamaan sa mundong ito. At yan po ang patunay na nagpapatuloy ang kasalanan sa mundong ito. Now mga kapatid, and once na makita mo kung ano yung evil sa harapan ng Panginoon, then mga kapatid, iwasan mo. Once you recognize yung kasalanan na inuudyok sa'yo ni Satanas, mga kapatid, iwasan mo. Huwag mo nang gawin, mga kapatid. And kung ganun yung gagawin natin, then that's what it means to be wise as believer. It is being skilled and knowledgeable to determine or distinguish what is wrong and what is the right thing to do. Again, what it means to be wise is being skilled and knowledgeable to determine or distinguish what is wrong and what is right to do. Kaya sabi ni Paul, therefore, if we know that you are in Christ, then you must walk wisely, daily in this world, able to know and do what is good and pleasing and glorifying to our Lord, and rejecting what is evil. Rejecting what is evil. In Romans chapter 12, verse 2, sabi po ni Paul sa mga taga-Romans, sabi diyan, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good, and what is acceptable and perfect. Yan po yung command, no? Yan po yung sinasabi ni Paul sa mga taga-Romans. So yun po yung unang way kung paano tayo lalakad sa mundong ito bilang mga mananampalataya ng maingat. Pangalawang bagay, walk in the will of God. Walk in the will of God. Ephesians chapter 5 verse 17, therefore do not be foolish. Sa Tagalog, wag kang maging mangmang. Do not be foolish, but understand that understand what the will of the Lord is. Mga kapatid, this is a harsh reality. A person who are, sabi dito, a person who are ignorant of the will of God is a foolish person. Ang isang taong hindi nalalaman kung ano ang kalooban ng Diyos ay isang mangmang. Ouch.
Ang isang taong hindi nalalaman ng kalooban ng Diyos ay isang mangmang. Napakasakit po na realidad ito para po na sinabi ni Paul para po sa mga mananampalataya. Again, this is a warning ni Paul para sa kanila. Na sinasabi ni Paul, huwag kayong maging mangmang na hindi nyo nalalaman kung ano yung kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin ni Paul, kung ikaw ay mananampalataya, dapat alam mo kung ano yung kalooban ng Diyos para sa iyo. Kaya mga kapatid, kung sinasabi natin na ikaw ay anak ng Diyos, ngunit hindi mo nababatid, hindi mo nare-recognize, hindi mo na-discern, or hindi mo nasusunod kung ano yung kalooban ng Diyos na nagligtas sa iyo, the truth is, ang sabi ni Paul, you are foolish. Ikaw ay isang mangmang. Now, how can we say that how can we say that we are in Christ if we are not able, again, if we are not able to follow kung ano yung kalooban ng Diyos? Paano mo masasabing ikaw ay anak ng Diyos kung hindi mo naman sinusunod yung kalooban ng Diyos? Hindi mo pwedeng, I am a faithful follower of Christ, pero hindi mo naman sinusunod kung ano yung will ni Christ sa'yo. Do not be foolish, mga kapatid. Do not be foolish. Paano mo masasabi na sinusunod mo ang Panginoon, yung kalooban ng Diyos? Paano mo masasabi na sinusunod mo yung kalooban ng Diyos kung pagdating ng araw-araw na paglakad mo sa mundong ito ay mas ginugusto mo pang sundin kung ano yung kalooban ng sarili mo kaysa sa kalooban ng Diyos? Na? How can you say that you are faithfully following the will of God? Kung pagdating ng Monday, your desire is different, desire and will ng Panginoon, na mas dinidesire mo pang sundin kung ano yung kagustuhan. Mas ginugusto mo pang sundin yung kagustuhan ng laman mo kaysa sa kagustuhan ng Diyos sa'yo. Again, do not be foolish, mga kapatid. Let us learn and know and discern what the will of God is. Let us learn and know and discern what the will of God is sa buhay ng bawat isa sa atin. And the best way to know what the will of God sa bawat isa sa atin is by devoting ourselves in knowing and studying and learning the Word of God. Yun lang po yung nag-iisang paraan para malaman natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kung hindi po natin binabasa ang salita ng Diyos, hindi natin malalaman kung ano yung kagustuhan at kalooban ng Diyos sa atin. Tanging ang salita ng Diyos lamang ang sagot para malaman natin kung ano yung will ng Panginoon sa atin. Sinasabi natin, Pastor, ipanalangin mo kami, ipanalangin mo ko, nawa, gusto kong malaman kung ano yung will ng Panginoon. Then kapatid, ipapanalangin kita, pero kailangan mo magbasa ng salita ng Diyos. Hindi ko kayang sabihin kung ano yung will ng Panginoon sa iyo personally. Pero ang salita ng Panginoon, it is complete. Dito natin malalaman ang lahat ng bagay patungkol sa Diyos, sa patungkol sa kung paano tayo sasamba sa ating Panginoon, at sa kung paano tayong lalakad sa mundong ito. Dito nakalagay sa salita ng Panginoon kung ano yung kanyang kalooban para sa atin. Again, tanging sa pamagitan lamang ng salita ng Diyos, natin malalaman at maunawaan at makikita kung ano ang kanyang kalooban sa kanyang mga anak. And I will give you some example kung anong kalooban ng Diyos para sa atin according sa salita ng Panginoon. What is the will of God? We can see this in 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 to 7. Sabi diyan, for this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality, that each of one of you
know how to control your own body in holiness and honor, not in the passion of lust like the Gentiles who do not know God, that no one transgress and wrong his brother in this manner, because the Lord is an avenger in all these things, as we told you beforehand and solemnly warn you. For God has not called us for impurity, but in holiness. Therefore, whoever disregard not man, but God, who give His Holy Spirit to you. Is that clear, mga kapatid? Palagay ko malinaw po ang sinasabi ng salita ng Panginoon kung anong kalooban niya sa bawat isa sa atin. Another, 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ for you. And that's the will of God, mga kapatid. At yan ay glimpse pa lamang ng will ng Panginoon para sa atin. If i-devote natin yung sarili natin sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, marami pa tayong matututunan, marami pa tayong malalaman kung ano ba yung kalooban at naisipagawa sa atin ng Diyos. So learn to devote yourself sa Panginoon. We should walk in Christ. And makakalakad lamang tayo kay Kristo kung aaralin natin ang salita ng Panginoon. And sana kasama yon sa New Year's resolution natin. No, at sana yan yung New Year's resolution na hindi after 3 months ay hindi natin ititigil. No, yun kasi nangyayari, no? Gagawa tayo New Year's resolution, after 3 months, wala na. Mga kapatid, hindi ito dapat yung dinidevote natin yung sarili natin. Aralin natin yung salita ng Panginoon. Pangatlong bagay, how we should walk in this world carefully is to walk in the Spirit. Walk in the Spirit. Sabi diyan, chapter 5, verse 18, do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. No, in this passage, makikita natin merong difference. Merong battle dito po sa between po dito sa passage nito. Yung pong sinasabi ni Paul na do not get drunk with wine, kung sa ibang term, kung pwede po nating sabihin, is pleasure of the flesh. Pleasure of the flesh. And makikita nga po natin na ito po ay binigay ni Paul sa atin kasi maraming pagkakataon sa buhay natin bilang tao at bilang Kristiyano na talagang naglalaban sa atin yung flesh natin at yung spirito natin. Kinoconvict tayo ng banal na spirito na wag nating gawin ang itong bagay na ito. There's a constant battle between flesh and spirit. Kaya nga po mga kapatid, kung alam nating kasalanan na yung ginagawa natin at patutunguhan natin, mag-submit tayo sa banal na spirito. Takbuhan natin, alisan natin, layuan natin, mga kapatid. Kaya mga kapatid, wag natin ibigay yung sarili natin sa kagustuhan ng ating mga laman, sa kagustuhan ng flesh natin. Let's submit doon sa will ng banal na spirito sa bawat isa atin. Doon sa conviction ng banal na spirito na meron tayo. No, sabi nga ng Proverbs chapter 20 verse 1, wine is a mocker, strong drink, a brawler, and whoever is led astray by it is not wise. No? Napakalinaw po niyan, no? So huwag daw po tayong magsasubmit. No? Tawag nito sa Tagalog, susuko. No? Huwag tayong bibigay. Huwag tayong bibigay sa tukso ng mundo. No? Papasa ilalim sa tukso ng mundong ito. Sa pleasure ng laman natin. No? Alam nyo,
siguro isang reason kung bakit ito ginamit ni Paul is because, alam nyo, kung titignan natin, drunkenness, no? Kung i-observe natin yung pong kalasingan, yung kadalasang isang main reason kung bakit maraming aksidente ang nangyayari sa mundo. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa mundo. Kanina lang may kinukwento sila, yung mga mothers natin, na may nabangga dito sa Guadalupe, na nakamotor at kotse, and 3 yung namatay. Tama po ba? 3? Yeah, 3 yung namatay na puro kabataan. Bakit? Kasi sila ay lasing. Lasing yung driver ng motorcycle and lasing yung driver ng SUV. No? So pare-pare silang lasing. So yung pong drunkenness, yung pagkalasing, yan po yung causes ng maraming aksidente sa mundo. Maraming tao yung namamatay dahil dyan. Ano ibig sabihin yan? This is a manifestation of foolishness, mga kapatid. Dahil nawawalan sila ng control sa kanilang sarili. Sabi nga ng tatay ko, mahirap kausapin ng isang taong lasing kasi meron niyang ibang espiritu. Merong espiritu ng alak yan. Sabi ng tatay ko, kinukwento niya kasi na may mga pagkakataon na kasi before, yung tatay ko ay mag-iinom talaga yun. Before yun maging Kristiyano. Ay, marami siyang kakilala at kainuman na ngayon ay hindi na siya umiinom nga. Ayun nga, nung time na naging Kristiyano siya, sinishare niya ng gospel. Nakaupo lang siya doon, hindi siya umiinom, pero sinishare ng gospel. Ay, nahirapan siya kasi nga sabi nga niya, ibang espiritu ng mga to, espiritu ng alak. So, merong ibang espiritu. So, iba yung espiritu ng laman natin, yung espiritu ng alak, at yung espiritu na nananahan sa atin bilang mga mananampalataya. Mga kapatid, we know that the Holy Spirit indwells in every believer, and the Holy Spirit that infills every believer to empower the believer to walk in obedience and are being filled. Spirit-filled is dependent on the conformity and submission of to the Holy Spirit. So, mga kapatid, again, bilang mga mananampalataya, walk in spirit. Lumakad tayo sa mundong ito sa pangunguna ng banal na spirito na nananahan sa atin. I believe bilang mga mananampalataya, before natin i-commit yung isang kasalanan, may conviction ng banal na spirito sa'yo. Sinasabi ng banal na spirito, huwag mong gawin yan, kasalanan yan sa harapan ng Diyos. And once na narinig mo yon, mga kapatid, huwag mo nang gawin yung kasalanan na naiisip mong gawin. And mag-repent ka dahil naisip mong gawin yung kasalanan na yon. We should walk in spirit, mga kapatid. Sabi nga ng Galatians chapter 5, verse 16, but I say, walk in spirit and you will not gratify the desire of the flesh. Lumakad ka sa spiritu at hindi mo mapagbibigyan ang kagustuhan ng iyong laman. Walk in the Spirit and you will not gratify the desire of the flesh. So yun mga kapatid, yung nais ipakita sa atin, ikinukumand, sinasabi sa atin ni Paul, na kailangan natin, para tayo ay makalakad sa mundong ito ng extra careful bilang mga mananampalataya, we should walk, unang-una, we should walk wisely, we should walk in Christ, we should walk in the Spirit. And mga kapatid, ano ba yung evidence na tayo ay lumalakad ng field ng banal na Spirito? Kasi nagbigay si Paul ng evidence ng tao na lumalakad ng puno ng na may pangunguna ng banal na spirito. The evidence of a believer's walking filled with the Spirit is that he has or she has a lips that utter worship and praise to the Lord. Sabi po sa ating passage, verse 9 ng chapter 5, addressing one another
in psalms and hymn and spiritual song, singing and making melody to the Lord with your heart. This is one thing that we should keep doing as believers, mga kapatid. Palagi tayo dapat nagbibigay ng pagsamba, nagbibigay tayo ng papuri sa ating Panginoon. Dapat nating maintindihan na hindi lang every Sunday tayo dapat sumasamba sa Diyos. Hindi lang tayo dapat every Sunday nag-worship sa Panginoon. Hindi lang dapat every Sunday natin iniaalay ang sarili natin para magbigay ng glory sa Kanya. We should worship Him daily because that is the fruit and evidence of a believer filled with the Holy Spirit. So we should worship Him daily. Kaya nga sabi ng 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether you eat or drink, whatever you do it for the glory of God. Do it for the glory of God. Another evidence ng isang mananampalataya na puspos ng banal na Espiritu is that he has a heart that continually give thanks sa ating Panginoon. So hindi lang basta worship, but kasama ng pag-worship mo sa Panginoon ay ang pasasalamat mo sa Kanya. Makikita natin yan sa chapter 5 verse 20, give thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. No, give thanks always. No, a believer walking in spirit ay palaging may kagalakan at pasasalamat sa kanyang puso sa Diyos. Ang isang Kristiyanong lumalakad sa Diyos at ebidensya ng isang taong puspos ng banal na Espiritu ay lumalakad ng may lubos na pasasalamat sa ating Panginoon. Na kahit ano pang aman ang kaharapin natin bilang mga mananampalataya sa mundong ito, kahit pa ikaw ay dumanas ng mga pagsubok, kahit pa ikaw ay dumanas ng mga suffering sa mundong ito, wala kang ibang babanggitin sa iyong mga labi, sa iyong mga puso, kundi, Lord, salamat. Dahil I know na meron kang plano para dito. Kahit pa ikaw ay dumanas ng kagalakan or hirap man, ikaw ay patuloy na magpapasalamat sa Panginoon. Again, even the midst of a tragedy or in time of joyful moment, we are to utter give thanks sa ating Panginoon. Learn to give thanks sa ating Panginoon at wag po natin i-hold yung pasasalamat natin sa Panginoon dahil never po natin mararanasan yung kagalakan kung hindi dahil sa Panginoon. Kung hindi dahil sa Kanyang grasya. Never natin malalagpasan yung mga trials and circumstances and mga suffering sa buhay natin kung hindi dahil sa grasya ng Panginoon. Again, sabi ni Paul, paalala ni Paul sa mga taga-Romans in Romans chapter 8 verse 28, for we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. Mga kapatid, whatever we are experiencing right now, whether good or bad, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon because alam yan ng Panginoon. He has a good plan sa bawat situation ng buhay po natin. Ano man yan. So, give thanks sa ating Panginoon. Dahil yan ay patunay ng isang taong puspos ng banal na Espiritu. Pangatlo, he has a submissive heart toward one another in the body of Christ. Pag sinabing submissive, meron kang pagpapakumbaba. Submission is one of the hardest part for a man or human to do. Because naturally, we are prideful. Naturally, we are prideful, mga kapatid. We are boastful. We are boastful individual, and this is one. Ito po ay ebidensya, hindi po ito ebidensya ng puspos ng banal na Espiritu. That
Being prideful and boastful is a evidence of our sinful nature. That's the evidence of our sinful nature, mga kapatid. Kaya ang sabi ni Paul, since kayo ay tinubos na ng Panginoon, pinatawad na at binigyan niya na kayo ng bagong pagkatao, be submissive. Have humility. Maging humble ka. Mahalin mo yung kapwa mo. Especially yung kapwa mong mananampalataya, because that is the evidence of a spirit-filled heart. A submissive heart. So, mga kapatid, humble your heart to one another. Huwag mong tignan yung kapatid mo sa Panginoon na mas mataas ka sa Kanya. Sabi nga ng Panginoon, mas mahalin mo ang kapatid mo ng higit sa iyong sarili. Ng katulad ng sa iyong sarili. Sabi ng Philippians chapter 2 verse 3, do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. In Ephesians chapter 4 verse 2 to 3, with all humility and gentleness, with patience, bearing one another in love, eager to maintain the unity of the Spirit in the bond of peace. Mga kapatid, ano yung isang ebidensya ng isang taong puspos ng banal na Espiritu, ng isang taong lumalakad na puspos ng banal na Espiritu? Merong pagpapakumbaba. Merong pag-ibig sa kanyang kapwa mananampalataya. Merong pagmamahal sa ibang tao, especially sa mga hindi pa nananampalataya sa Kanya, sa Diyos. Romans chapter 12 verse 10, love one another with brotherly affection. Outdo one another in showing honor. That's a strong instruction para sa atin bilang mga mananampalatayang iniligtas ng Panginoon, bilang mga mananampalatayang lumalakad kasama ang Panginoong Jesucristo at puspos ng banal na Espiritu. We must love one another with brotherly affection and outdo. Hindi lang basta i-show, but outdo one another in showing honor. And pang-apat, a person who na lumalakad ng puspos ng banal na Espiritu has a reverent heart for Christ. Ephesians chapter 5 verse 21b, out of reverence for Christ. Reverence means showing deep and solemn respect to your God or to Christ. It means to have a heart that fears the Lord, a heart that is faithful and willing to obey and follow the Lord. Ito ay takot at lubos na paggalang sa ating tagapagligtas na si Kristo. Tayo ay susunod, tayo ay lalakad sa mundong ito, hindi dahil tayo ay napipilitan at natatakot lang tayo sa Diyos dahil alam nating siya ay makapangyarihan. Tayo ay lalakad at susunod sa Diyos. Meron tayong reverence, meron tayong fear sa Panginoon out of respect, hindi out of fear sa ating Diyos. And mga kapatid, it is right for us bilang mga iniligtas ng Panginoon to give reverence before Christ because He is a sovereign God, because He offered His life for our salvation, because He gave us eternal life, because He is just and yet faithfully forgive our sin. No? So, yan po yung mga patunay na ikaw ng taong lumalakad na mayroong napuspos ng banal na Espiritu. So, mga kapatid, bilang bottom line, sa bawat isa sa atin, napakarami ko nang sinabi at alam kong hindi niyo yan matatandaan lahat. Pero ito yung gusto kong tandaan ninyo. God has given us the right path to walk. That gives Him glory.
Therefore, mga kapatid, let us walk faithfully, let us walk wisely in this way, that through the help and empowerment of the Holy Spirit dwelling in us, we continually imitate Christ. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat at lubos na nagpapakumbaba sa inyong harapan. Lord, unang-una humihingi po kami ng tawad kung meron dumating po sa punto ng buhay po namin na hindi po kami lumalakad na ayon sa inyo. Panginoon, salamat po Panginoon sa inyong salita, sa napakagandang paalaalang ito na inyo pong ibinigay sa amin. Na bilang mananampalataya, Panginoon, na kami po ay dapat lumakad ng maingat sa mundong ito. Lumakad ng matalino, lumakad ng ayon sa inyong kalooban, at lumakad ng puspos ng inyong banal na spirito. Lord, help us, Lord, to apply all this truth na narinig po namin sa araw-araw na paglakad namin sa mundong ito, O Diyos. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.